sa mga balita sa labas ng bansa, U.S. Secretary of State John Kerry may ikipagpulong sa iba't ibang bansa upang talakay ng solusyon sa Syria. At opposition presidential candidate Edward Luwasan ng Chadema Party, hindi tinanggap ang resulta ng Tasmanian presidential elections dahil umano sa naganap na pandaraya. Yan ang tinutukan ng aming kasama, si Pauline Requesto. Positibo si U.S. Secretary of State John Kerry na isang magandang pagkakataon ang pagpupulong sa Vienna upang masolusyonan na ang mahigit 4 na taong gyera sa Syria. Sinabi ito ni Kerry sa kanyang talumpati sa Carnegie Endowment for International Peace sa Washington nitong Miyerkules. Binalangkas din ng kalihim ang mga hakbang ng Estados Unidos upang matugunan ang kaguluhan sa Syria. Aniya, paiigtingin nila ang Counter-Islamic State campaign na isinasagawa ng isang koalisyon na pinamumunuan ng US. Plano umano nilang dagdagan ang moderate fighters sa hilagang Syria. Sa kabila umano nito, gumagamit din ang US ng diplomasya sa pakikipag-ugnayan sa mga lider ng iba't ibang bansa. Isang halimbawa umano nito ang pulong na gaganapin sa Vienna sa Biyernes. Inaasahang dadalo sa nasabing pulong ang mga lider mula sa Iran, Russia, Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Lebanon, Qatar, European Union at France. Sa ibang balita, hindi tinanggap ni opposition presidential candidate Edward Luwasa ang resulta ng presidential election sa Tasmania dahil umano sa pandarayang ginawa ng kabilang partido. Sinabi ni Luwasa sa media na batay sa tallying unit ng kanilang partido, nangunguna siya sa tally bago pa i-raid ng pulisya ang kanilang unit noong Lunes. Ipinahayag ng oposisyon na 40 volunteer ang idinite ng pulisya habang nagbibilang ng mga boto. Inaresto umano ang mga ito dahil sa paglabag sa electoral procedures. Samantala, bagamat naging organisado at mapayapa ang naging halalan noong linggo ayon sa ilang election observers, may pangilan-ngilan pa ring namataan na pag-aaway at kaguluhan dahil sa pagkaantala umano ng paglabas ng resulta ng eleksyon. Nakatakdang i-anunsyo ang pinal na resulta ng nasabing presidential elections ngayong Huwebes. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto.